ang puso natin sa Diyos. Kahit anong mga pagkukulang natin sa Panginoon. Kahit ano pang mga kapalpakan natin sa Panginoon. Si Lord, sa oras na lumapit ka sa Kanya, hindi na niya tinignan yun. Hindi na kinukwenta ni Lord yung nakaraan mo. Ang importante yung ngayon, ikaw, nandiyan, nakaupo, kung ano yung gusto mong gawin para sa Diyos. Kinakalimutan na nila yung mga kapalpakan natin sa hapon. Ang kailangan mo lang pagsisihan lahat. And say to the Lord, now Lord, I repent. Dahil ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga pangyayarin, I will certainly bring my people back again from the countries where I will scatter them in my fury. I will bring them back to this very city and let them live in peace and safety. Sino kaya ang gusto dito ng kapayapaan? Amen. Nakasiguraan sa buhay! Church is the only safety place for us. Kahit ngayon pumunta ka sa mga mall, gumastos ka ng lahat ng pinagpagalan mo. Pag uwi mo, wala nang kwenta yan. But I assume you, church, if you spend your time with God, there is the fullness of blessing. Amen. Hallelujah! Sino dito ang gusto ng kapayapaan at ang katiyakan sa kanyang buhay? Iniklara ko ang kapayapaan sa inyong sambahayan, sa inyong mga negosyo, sa inyong mag-asawa, hindi na kayo mag-aaway. Hallelujah! Kailangan sisigaw tayo lagi ng restore, restore, restore. Pinaysa, hindi maintindihan yung restore, restore, restore. Sigaw na lang yan, pastor, pastor, pastor. Ngayon, kaya kung ikaw wala ka ng pagmamahal sa pastor mo, isigaw mo talaga, pastor, pastor, pastor. Hindi ka naman marunong sumusunod sa pastor mo. Siguro kailangan kaya na sigaw mo. Ngayon, kung yung tindahan mo naman nagsarado, restore, restore, restore. Ayaw tulog, ayaw tulog. Kailangan yung buka lagi ng ating bibig ay maganda. May nangyayari. Tinuturoan tayo ng positibong pananaw lagi. Kasi si Lord gusto niya mabuhay na tayo sa kapayapaan at katiyakan ng ating buhay. Amen po? Ang restoration po, so kakatawag mo na tayo dyan. Kasi sabi ni Lord, they will be my people and I will be their God. Pumapayag na ba tayo na si Lord lang ang susundin natin? Pumapayag na ba tayo sa ating mga buhay na si Lord lang ang paglilingkuran natin? Hindi na tayo babalik sa ibang Diyos. Ang kapanalan na lang ng Panginoon ang ating susundan. Hallelujah. Huwag tayong maging mga mapagpaimbabaw, mga kapatid na pag tayo ay sa church, parang akala natin hindi na tayo makabali ng lutong kamutin sa kabananan. Pero paglabas naman natin from Monday to Sunday, sa music pa lang, makikilala mo na talaga yung tunay na mananampalataya at nagmamahal sa Diyos. Pag ito ang music mo, go life, ikaw ang kahangahangang Diyos, tapos Lunes hanggang Biyernes, ang music niya naman kakaiba na. Talagang yung mga words, ano ba mga kanta ngayon sa sanlibutan? Diba? Spaghetti, pababa, sa taas. Alam mo, makikilala mo ang isang tunay na nagmamahal sa Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay, not here in this church. Pwede tayong magkunwari, pero paglabas mo, how you live, how you look at your life, the way you live in Christ Jesus, araw-araw na iyong buhay. Ang pagluwalhati natin at pagmamahal sa Diyos ay araw-araw. If we say that we are the people of God, gusto natin ang restoration. Alam niyo ba na ang unang nirestore ng Panginoon sa buhay ng tao is the relationship. Sabi natin, relationship. The first relationship na nirestore ng Diyos is the relationship of God to men. Bakit po nasira ang relasyon ng Diyos sa tao? Kaya papansinin ninyo, sa Pilipinas ng ilang relihiyon, mayroon tayo mga kapatid. Kung bibilangin natin kahit na siguro 100, mayroon iba't ibang uri ng relihiyon, mayroon tayo. Kaya dito na ang tao, sino ba talaga ang totoo? Saan ba talaga ako? Pero sinasabi ko sa inyo, isa lang ang daan at katotohanan at ang buhay. Wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And the first relationship that God has restored is the relationship of God
God and man. Bakit nawala ang magandang relasyon? Tandaan mo natin, babalik tayo sa pinaka-first foundation, sa pinaka-origin ng God, na likhain niya ang tao, nilagay sa Garden ng Eden, bago pa man likhain ang tao, pinagpala na sa lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya dinideklara mo sa araw na ito, magsalita ka lang. Ano ang gusto mo sa Diyos? Kasi nalikhaan ka ang bagay, sinabi lang ng Diyos. Amen. Sino maniniwala doon? Amen. Ang gusto mo ngayon sa Panginoon, sinisigaw mo yan. At walang palatayanan mo, may puso kang itatanim para sa Diyos. Lord. Kunin na mga kapatid, because let there be light. Nagsalita ang Diyos, yung kaliliman ng mundo, nagkaroon ng isang napakaliwanag because of the Word of God. At pagkatapos ng light na sinunod, ang mga magagandang bagay, kaya inilibis na lang mo ngayon yung light na yun. Sabihin mo lang, naririnig ka dun sa bukang bibig mo, ano ang gusto mo mangyari sa pangalan na Jesus, the power of the Holy Spirit, in your name. Hallelujah! Oh, the first restoration na ginawa ng Panginoon is yung relasyon. Sige, manood lang kayo. Ayan. Pagpalain kayo ng Diyos, ang inyong buto ay lumago. At lalong pagyamanin ng Diyos. You know, guys, ang tinawag natin is sin. Alam niyo po yan, kahit sa mundo, pag hindi ka nagkalim, wala kang anin. Hallelujah! Receive the word that God will restore yung lahat ng nawala sa buhay mo. Okay, i-explain ko lang po. Bakit nasira ang magandang relasyon? Kasi the very origin, wala pong religion sa Garden ng Eden. Only relationship between man and God. Amen po? Isang magandang relasyon ni Adan at saka ni Eva sa ating mapagpalang Diyos sa buhay. But, nang si Satanas ay nanghimasok at lokohin ang babae na mapaniwalaan yung sinasabi ng Diyos. Doon po nagsimula ang pagkasira ng isang magandang relasyon ng Diyos sa tao. Yung banal na espiritu na nag-uugnay sa Diyos at sa tao, nag-depart because our body is not fit anymore to carry the whole things from God.